Ayun, good day sa lahat. So meron na naman tayo ditong napakagandang modular helmet na galing syempre kay Sek. So ito na yung mga reklamo ng mga customer natin na sabi nila mabigat daw kapag modular ng Sek or medyo malaki tignan yung Sek and kulang sa style daw yung Sek ng mga modular. So ito, I think yung answer doon sa mga reklamo ng mga customer natin dito and syempre sa mga online, no? So makikita naman natin kung ano yung mga komento. Syempre, pero kung quality, I think 9 years na si Sek kung di ako nagkakamali or 10 years na. So yung mga helmet nila ay sobrang tested na makikita nyo yan dyan sa mga online, sa mga Facebook. Kung ano yung mga post, kung gaano katibay yung Sek na brand, no? So hindi ko kayo pinipilit na bumili kayo ng Sek. So sa akin lang, gusto ko introduce to sa inyo kung gaano ngayon kaganda yung release ng Sek na modular na 2025. So meron na tayo agad. So I think ako yung pinakaunang nag-review nito dito sa amin, dito sa part ng Iloilo sa gantong modular ng Sek, no? So tingnan natin kung anong meron dito. Meron po siyang napaka-sharp looking na napakahaba na spoiler. So ito yung karamihan na hinahanap kasi dito. Gusto nila medyo sharp looking, aerodynamic, and syempre maganda yung kanyang pagka-aero design hanggang mula sa front papunta dito sa rear, no? So I think nasa 4 inches yung kanyang 3 to 4 inches kung di ako nagkakamali yung kanyang spoiler na napaka-pointed. Kung nakikita nyo, I think nakita nyo naman sa camera natin. And syempre yung mga reklamo nila mabigat daw. So isa na ito sa pinakamagaan, I think, na modular na release ng Sek, kung di ako nagkakamali. Kung meron kayo mahanap nito na malapit yan sa inyo na shop, please testingin nyo to o isuot nyo siya and i-compare nyo siya sa mga past ng mga modular ng Sek. Ay doon nyo malalaman kung gaano siya kagaan from other na nauna release ng Sek, no? Kasi ako nawakan ko na halos lahat ng modular ng Sek na ni-release. So ito, I think, yung pinaka magaan sa kanila. So syempre kung compare natin to sa past or yung sinusundan ng helmet na to, I think kung hindi ako nagkakamali, Sek Universe. So meron pa tayo dyan Sek Universe, Sek Element. So pwede natin yan i-compare lahat ng available na modular dito sa atin para malaman nyo kung ano yung best na modular para sa inyo. So para sa akin ito ngayon yung pinaka best kasi I think andito na lahat yung hinahanap natin. Forma, pointed, yung kulay na to na plain na matte black, parang stealth or Batman black siya. Napakaganda dito ng design. So may mga aerodynamic, hindi lang siya pabilog, hindi din siya pa oblong. Meron siyang design ng mga cuts dito. Kung makikita nyo to sa personal, meron siyang mga malalalim na mga aerodynamic cuts dito. And syempre, meron siya parang winglet. So, dagdag points po to and dagdag sa aerodynamic niya. Meron po siya ditong parang winglet na kagaya sa mga motor, no? Meron po siya dito. So, nakalagay dito, ICC, DOT, FMVSS certified. Yun lang yung nakalagay dito na certification dito sa likod. Ayan, medyo usog natin para kita nyo ng malapitan. So sa size, large, 59-60 cm. O nga pala, for natin makaligtaan. So wag kayong susunod sa mga size, sa mga pass nyo. Kasi yung iba na talaga yung fitting ng mga helmet ngayon compared sa mga pass na mga helmet na release, no? Kagaya ng large ka nung pass. Pero pagdating sa mga bago ngayon, nag-iiba talaga yung fitting niya. Meron kasi yung iba dinadagdagan yung mga foam, yung mga paddings. Iba naman medyo pinalaki yung shell pero same pa rin yung padding. So dapat kung bibili kayo ng helmet, kung pwede pa lang doon kayo sa malapit sa inyo na store na sa personal nyo talaga mafi-fit ko ano yung mas maganda. Kasi kapag correct yung fitting ng isang helmet sa ulo nyo, ay maganda siyang gamitin kapag nag-long drive, high speed, low speed, city drive o ano pa man yan. Kapag maganda yung fitting or correct talaga yung fitting sa ulo natin, ay maganda po siya gamitin. So yun yung kasi yung mga issue na naririnig ko sa mga helmet buyers natin dyan. Please, i-fit nyo po kung pwede pa lang. Pero kung sa online kayo bibili, pwede naman kayo pumunta sa malapit na mga shop sa inyo and then order kayo kung gusto nyo. Or doon na lang kayo mismo bumili. At least mahawakan nyo, matesting nyo, makita nyo ng personal and ma-explain sa inyo ng mga nagbebenta ng helmet, no? So tingnan natin, meron siya dito parang exhaust. So parang pwede nyo tong lagyan ng, kasi meron kasi naglalagay ngayon ng mga style sa mga helmet. So hindi naman ako fan doon. So ito pwede nyo tong lagyan yung parang hair na
mahaba, pwede itong lagyan kung gusto nyo, kung trip nyo. Pero sa akin, kasi kapag helmet na ganito na, wala nang dagdag na accessories kasi, yun yung mga cost kasi. Minsan, yun yung mga cost na madidisgrasya tayo kasi nga, ginawang helmet na ganito, tapos dadagdagan mo na mga kung ano-anong nilalagay sa helmet. So, yung pwede lang, I think, yung advisable lang talaga na hindi kayo didisgrasya, na hindi naman natin hinihingi. Yung mga intercom, so syempre nakakadagdag ng ano yun, na nakatawag dito, nakakatulong yun sa atin kung meron tayo mga calls and kung gusto music para hindi boring, no. So, balik tayo dito sa helmet na to. So, isa tong SEC Focus. Yan po yung pangalan nito. Sa likod may nakalagay na SEC X90 DOT FBMVS Certified 2810. So, Focus yung shell niya. Focus shell yung nakalagay dito. So, tignan natin siya. Ayan. Tignan nyo muna. Dito yung sa harap niya. Meron siyang mga minimal tawag dito. Mga air vents dito na napakalit. Ayan. Pero, ano siya, hindi lang siya style, no? Functional po siya. And dito naman sa taas, may switch din siya. So, parang jet fighter yung kanyang design dito. So, napaka-minimal lang talaga ng kanyang vents. Pero, I think malakas to sa sa hangin, malamig na to sa ulo kasi meron siyang tatlo, yung iba nga isa lang yung air vents dito sa harap. And syempre dito sa may baba, parang same din sa mga pass nila na may air vents dito. And meron po siyang minimal lock. So napakagandang features din to kasi hindi siya madaling mabubuksan, no? Hindi kagaya sa mga pass na modular ng SEC na pag ginanyan mo, umaangat siya. Ito, ayan, meron siyang parang minimal lock dito, makikita nyo siya, ayan. And syempre nose deflector, and yung gap naman parang isang daliri dito sa may kanyang dual visor. So yung iba kasi mas gusto nila yung mas malapad yung inner visor kasi nga ino-open nila minsan or kung ano pa man na trip nila. So meron siya ditong R. So nga pala may nakalagay, may nakita ako dito na nakasulat. So dito sa may visor niya, sa may gilid, ayan, may sulat po dyan na racing. Ewan ko kung bakit nilagyan nila ng racing. So, I think siguro yung kanyang design kasi nga sobrang aerodynamic. Ngayon lang ako nakakita ng SEC na modular na sobrang aerodynamic from front to rear, no? Hanggang dito, hanggang sa kanyang spoiler, and napaka-pointed. So, parang racing, siguro pang racing type helmet talaga to, yung kanyang design. So, hindi ko naman ina-advise to na gamitin nyo sa pang race, no, o kung drag race man dyan o ano, pero at least naka aerodynamic na siya. Yung weight niya parang full face lang sa iba, no, naka helmet. So i-compare natin to, so tingnan natin sa iba. So kapag hawakan mo siya, sobrang gaan, parang single visor na full face. So alam nyo na yon kapag single visor na helmet, no, napakagaan, parang ganun yung bigat nito. So wala po siyang, yung wala lang dito yung eyeglass ready. So wala po siyang nakalagay dito na eyeglass ready. Yung kanyang mga paddings ay removable, and syempre meron ng mga graphics or may nakasulat na yung kanilang mga paddings na kanilang brand, no, SEC. So tignan natin sa loob. So nakita nyo naman siguro sa dito sa front, sa likuran, at nakita nyo naman sa side, kita nyo naman. And yung kanyang locks, I think parang may kahawig na lock to sa mga pass na modular, hindi ko lang maalala, pero dito tignan natin. So intercom ready, meron po siyang emergency pull, plus point, syempre quick release, and kung gaano kakapal yung sa itaas, napaka-improve. Grabe yung in-improve ng modular na SEC, no? Napaka ganda ng kanyang paddings dito sa itaas. Kung gaano ka-smooth, yung mga reklamo ko kasi sa mga past video natin, yung kanilang paddings ay walang design. So ngayon meron ng design, may tawag dito, reflectorized na kulay or lagay dito sa kanilang paddings. Syempre yung emergency pull na sa past video natin nag-review tayo ng modular na walang emergency pull. So ngayon meron na, may nilagyan nila. And dito may chain curtain. So ganun pa rin. Yung chain curtain in-update din nila or pinaganda. Medyo kumapal siya. And dito napaka-smooth, and syempre madali itong tawag dito, madali po siyang mag-dry, no, kapag nabasa po siya kasi may mga butas-butas dito. So may pagka-mesh yung part ng kanyang cheek paddings dito. Intercom ready, before natin makaligtaan. So nagtatanong dyan kung intercom ready. Yes, intercom ready po ito. SEC Focus po, and
napakaganda. Meron siyang kulay na glossy black, matte black, and syempre glossy white. So yung mga kanilang mga visor ay same din na black. Wala pa siya. I think sa version 2 or version 3 na naman magre-release sila ng magagandang visor para dito sa SEC Focus, no. So ayan, quick release. So ayun lang siguro sa video na to. Medyo mahaba-haba na yung video natin kasi nga nagandahan talaga ako ngayon dito sa modular na to na release ng SEC. Napakagaan, parang full face na single visor lang po siya. Pero I think ito yung kung di ako nagkakamali, pinaka magaan na modular na hawakan ko. Same din yung weight nito kahit yung XL. So I think yung sa loob lang yung nag-iiba. Same, I think kung di ako nagkakamali. Same lang lahat ng shelf from medium, large to XL ay same lang po, and sa loob lang yung nag-iiba. So yun lang sa video na to. Sana ay nakatulong ako sa inyo and nakapagbigay ng idea. So kung nagtatanong kayo kung highly recommend ko tong helmet na to, syempre recommended natin to para sa inyo kasi nga magaan na po siya and alam naman natin yung SEC na brand, no. Kilala po sila kung quality lang din yung pag-uusapan. So yun lang sa video na to. Peace.